Nagtagpo ang landas ng mag-amang Toji at Megumi dahil na-summon ang kanyang ama sa lugar ng Shibuya. Naglalaban ang dalawa at wala silang idea na mag-ama pala silang dalawa. Ramdam ni Megumi ang kakaibang abilidad at lakas ni Toji at ang mas malala pa nito ay wala itong cursed energy. Nag-iisip si Megumi ng paraan kung paano manalo laban sa kanyang ama. Aatake na ang kanyang ama at ramdam ang pagkatakot ni Megumi at ginamit niya ang fleeing hairs para tumakas sa kalaban. Pero muntikan na siyang matamaan sa pag-ataking ginawa ng kanyang ama gamit lamang ang pure instinct niya. Walang magawa si Megumi kundi ang tumakas sa kalaban at wala na din siyang natitirang cursed energy para gumamit ng domain expansion. Wala siyang choice kundi lumaban hanggat makakaya pa niya. Ginawa niya nang ang pag-atake gamit ang kanyang mga rabbits pero hindi pa din siya makatama. Halatang walang kalaban-laban si Megumi sa kanyang ama. Ginamit niya lahat ng kanyang mga rabbits para sabay-sabay na umatake pero wala ding nangyari. Inubos lahat ni Toji ang kanyang mga rabbits gamit lamang ng kanyang daliri. At yun na nga, di na pinatagal ni Toji at tinapos na niya ang lahat ng mga rabbits sa isang atake. Sa kabilang banda naman, nagpang-abot ang member ng Jujutsu High at ang mga kasamahan noon ni Geto. Ang lalaking sorcerer ay handang kalabanin sila pero biglang dumilim sa paligid. Sa hindi kalayo ang distansya naman, naglalaban sina Jago at Sukuna. May kasunduang ibinigay si Sukuna kay Jago na kung makakatama siya na kahit isa lamang ay magiging underling si Sukuna kay Jago. Gagawin niya lahat ng pinag-uutos nila kung kaya nilang patamaan si Sukuna kahit isang tama lamang sa kanya. Patuloy ang kanilang laban sa Shibuya at pilit na patamaan ni Jago si Sukuna subalit kabaliktaran ang nangyari. Kahit anong klaseng pag-atake ang ginawa ni Jago, syempre napakalayo ng agwat nila patungkol sa kanilang kapangyarihan. Ang hari ng mga curses mismo ang kanyang kalaban. Napabagsak si Jago at naisip niya ang sinabi ni Geto noon kung ilang mga kamay ni Sukuna ang kapantay ng kanyang kapangyarihan. Bumangon si Jago, binigay niya lahat ng kapangyarihan gamit ang kanyang mga nag-aalab na mga apoy pero wala pa ding tumama. Halata namang pinaglalaroan lamang siya ni Sukuna sa kasalukuyang estado ni Jago. Grabe ang mga teknik na ginamit ni Jago sa pag-atake niya kay Sukuna pero talo pa din siya. Alam niya na malayo ang gap ng kanilang mga lakas pero hindi niya inakala na ganito pala kalayo ang agwat ng kapangyarihan ng isang King of Curses. Di na mapigilan ni Jago at gumamit na ng isang pinakamalakas na pag-atake at ito ay tinatawag na Supreme Art Meteor. Papatakas na sana ang mga sorcerer pero andan si Sukuna at pinigilan sila. Pinagbawalan silang lahat ni Sukuna na gumalaw or tumakas sa lugar hanggat hindi niya sinasabi. Paparating na ang meteorite ni Jago galing sa itaas at matatamaan silang lahat pag hindi sila umalis. Pag lumabag sila sa rule na ibinigay ni Sukuna, walang pagdadalawang isip na papatayin agad sila ni Sukuna. Unti-unti nang lumalapit ang malaking meteorite ni Jago at hindi pa din nag-signal si Sukuna na pwede nang gumalaw sila. Wala silang magawa at labis na takot ang kanilang nararamdaman. Malapigil hiningang hinintay nila ang signal ni Sukuna kung pwede na bang gumalaw at lumayo sa lugar. At yun na nga, ibinigay ang signal ni Sukuna sa pagpalakpak ng kanyang mga kamay at mabilis silang tumakas sabay sa pagsabog ng malaking meteorite. Akala ni Jago na hindi nakaligtas si Sukuna sa malaking pagsabog na yon. Buhay si Sukuna at hinamon niya si Jago na gamitin ang kanyang domain expansion. Naglabas ng isang apoy si Sukuna sa kanyang kamay at nabigla si Jago na nakakagamit din pala ng apoy si Sukuna. Hinamon ni Sukuna na maglaban sila ni Jago gamit ang kanilang mga apoy. Nag-contest ang dalawa kung sino ang matira siya ang matibay, aatake si Sukuna gamit ang fire arrow at doon na nga nagtapos ang buhay ni Jago, sunog ang buong katawan niya.